Mga kaibigan, tila ba nalalapit na at hindi na mapipigilan pa. Kumbaga, nandiyan na nagsisimula na yung countdown sa posibleng gerang maganap, no, sa pagitan ng China at saka Taiwan. Ayon nga rito mga tol sa report na ating panonoorin mula rito sa WION, countdown to China-Taiwan War, Philippines open support. Ayon dito sa report mga tol, no, basahin natin. As tensions flare in the South China Sea, the US, Japan, and the Philippines step up their united front against China's growing assertiveness. No? Joint drills, new missile deployments, and open military support signal that a showdown could be closer than ever. Mas malapit na daw mga tol kaysa sa inaasahan. Is the region on the brink of the war mga tol? Well, nakikita naman natin mga tol, lahat ng mga bansa o iba't ibang mga bansa ay nagsisipaghanda na. Dinodoble na nila yung budget nila mga tol para sa kanilang depensa. Mga nag-aambahan na to at nakikita natin mga kapatid na talagang tila ba onting panahon na lang Wag naman po sana pero baka magising na lamang tayo isang araw na nakikita at naririnig na natin sa mga balita yung mga sumasalakay na mga barko at eroplano. Naku po. Tingnan nyo to mga kapatid merong panibagong balita ngayon na pumutok na ang Israel ay sinalakay ang Damascus sa Syria. Well, pag-uusapan din natin mamaya yon mga tol na tila ba mukhang may panibagong gerang haharapin na naman etong Israel. So lahat yan mga tol, talakayin natin ngayon sa videong to. Pero bago yan, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism na may kinalaman sa mga nagaganap sa ating daigdig. Diba? Mga nagaganap na mga ambahan ng mga bansa. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Yan no? The Philippines is quietly boosting cooperation with Taiwan to push back against China. Well, hindi pa natin napapanood itong ganitong uri ng balita sa mga media dito sa Pilipinas. No? Kasi ito international media to itong WION. No? Siguro ito ay kanilang palagay sa ginagawa ng Pilipinas. Pero ang napanood lang kasi natin dito sa Pilipinas mga tol, yung sinabi ni General Bronner na if ever daw na pumutok ang gera sa pagitan ng China at saka Taiwan is magiging involved tayo mga tol dahil nga meron tayo mga OFW na nagtatrabaho rito sa Taiwan na kailangan nating ilikas at tulungang makalabas dyan para hindi sila maipit. Pero sabi din naman ng palasyo mga tol na kung sakasakaling idadamay tayo ng China, ibang usapan na 'yon, di ba? Hindi tayo makikisali sa gera nila, hindi tayo makikisali sa gulo nila. Pero kung idadamay daw nila tayo mga tol, ibang usapan na. 'Yun ang sabi ng palasyo. Faced with China's rising threats, Philippines is strengthening ties with Taiwan. So pinapalakas natin ang ating alyansa sa Taiwan. Manila now sees Taiwan security as directly linked to its own. Dahil nga siguro malapit sa atin tong bansang to, may mga OFW tayo dyan. Defense Chief Chodoro say the Chinese force near the Philippines is a major worry. Major worry talaga. Biruin mo, itong pinaka-latest report, di ba? Habang nagsasagawa ang Pilipinas at US ng maritime cooperative, mga tol, nilapitan tayo ng mga barko ng China. Dinikitan tayo mga tol, di naman ganun kadikit no. Pero 3 nautical miles ang nilapit nila sa mga barko natin, ni-radio challenge pa tayo. Sa mismong mismong bakuran natin. Philippine and Taiwanese Coast Guards have patrolled together near the Bashi Channel. So kasama Coast Guard natin. Taiwanese observers joined recent US-Philippines Japan military drills near Taiwan. China has warned Manila not to play with fire over its ties with Taiwan. Yan yung sa atin banta sa atin ng China no. Huwag kayong maglalaro ng apoy. Kung sino man daw ang naglalaro ng apoy ay siya ring masusunog. Yan ang panakot sa atin mga tol ng China. Kayo maglalaro ng apoy. Philippine officials say appeasing China hasn't worked. Talagang hindi naman talaga gumagana
Taiwan-Philippine security ties are set to grow further. Diba? Yan yung mga kaganapan mga tol. Yan yung mga nangyayari ngayon. At isa pa, eto nga, so tulad ng sinabi ko kanina, eto'y bago breaking news mga tol na sinalakay ng Israel ng kanilang airstrike etong Syrian city, Damascus mga kapatid, para protektahan yung Druze. Ano ba yung Druze mga kapatid? No? Alamin na lang natin dito sa report mula rito sa Net25 News. Muling sinalakay ng Israel ang puwersa ng gobyerno ng Syria. Nangako rito ito na pananatiling demilitarized ang Syria at poprotektahan ang Druze minority. Druze minority. אנחנו פועלים גם בסוריה היום, We are also operating in Syria. מהבוקר. יש לנו מחויבות We have an obligation to maintain the southwestern region of Syria is as a demilitarized zone bordering Israel. So kailangan daw walang walang militar. לשמור על אזור דרום מערב סוריה כשטח מפורז בגבול ישראל. אנחנו לא נרשה We will not allow a return to a situation where Second Lebanon is being established there. לחזור למצב שמקיימים לנו שם לבנון שנייה. ואנחנו גם מחויבים לשמור על And התושבים we are also obligated to protect the Druze residents. אנחנו עושים זאת באמצעות פעולות עצימות. אני מקווה שלא We נצטרך are לפעול doing this יותר. through intense operations. I hope we'll not have to operate anymore. It depends very much on what is understood and done. Alamin nga natin ano ba yung Druze mga tol? Minority daw yun eh. Search natin mga tol. So eto sabi no, the Druze are an Arabic-speaking ethno-religious minority in Syria, Lebanon, Israel, and the occupied Golan Heights. You know? So what beliefs the Druze are monotheistic, so meaning they believe in one God. They believe that God is the same as the God of Jews, Christians, and Muslims. They also believe that God was incarnated as their founder, Al-Hakim, in 1021. Shortly before he disappeared, mga tol, no? So eto pala yung Druze, isa silang mga uri din mga kapatid ng Arabic-speaking ethno-religious minority sa Syria. So eto yung pinoprotektahan ng Israel. עוד במה שמבינים וגם עושים וגם And also what is not done in Damascus. Sabi ganun. I hope we will not have to operate anymore. It depends very much on what is understood and done. And also what is done in Damascus, which is yun nga yung panibagong pagsalakay nila, yung pinaka-latest ngayon. לא עושים בדמשק. Una nagpahayag ang isang leader ng Druze na isang tigil putukan, subalit pinasok ng Syrian army gamit ang kanilang mga tangke, trucks at mga motorsiklo ang Sweden City. Kaya naman inakusahan ng Druze ang gobyerno ng Syria na sinira umano nito ang isang ceasefire agreement. Samantala, nakita sa border fence sa bayan naman ng Majdal Shams ang pagtitipon ng mga Druze youth na winunawagayway pa ang kanilang mga watawat kung saan makikita rin ang mga Israeli soldiers sa kabila. Ang biglang pagtaas ng bilang ng karahasan sa Syria ay bagong hamon kay Interim President Ahmed al-Shara. Sa oras na ito ay nagsagawa ng pag-atake ang Israel gamit ang kanilang drone sa Syrian military headquarters sa Damascus, Druze City. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nananawagan sila sa komunidad ng Druze na huwag munang tumawid sa border upang subukan na iligtas ang kanilang mga kasama. Anya, hayaan na lamang ng Druze ang Israeli Defense at Air Force sa kanilang military operations sa border. So yun nga no, inaatake ng Syrian military etong mga Druze. So etong mga Druze, mga tol, ay malapit sa Israel dahil may mga Druze din doon sa kanilang lugar. So ang pangako ng Israel ay poprotektahan nila itong Druze at para ipakita yung kanilang pagprotekta, inatake nila mga kapatid etong Syria, no? At ipinapakita nga ng Israel dito na gagawin nila etong mga bagay na to para protektahan etong Druze minority dito sa Syria, mga kapatid, no? So nakikita natin talagang, alam mo yun, sunod-sunod itong mga nakaraang panahon at mga nakaraang buwan, di ba? Sunod-sunod yung mga nangyayaring kaguluhan, mga tol. Grabe, no? Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Sana wag mangyari yung mga ganitong bagay sa ating bansa, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.